Maupay na gabi, Sir JD, at sa lahat ng mga listeners. Ako po si Dexter, mula sa bayan ng Katbalogan, Samar. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking lolo na itago na lang natin sa pangalang Lucio. Ito ay isang sikreto na dala-dala ng bungang kan namin sa loob ng halos 7 dekada. At sa unang pagkakataon, ipagkakatiwala ko ito sa inyo. Nasa 3 baitang na ng high school ang aking lolo noon. Noong mga unang bahagi ng 1960s. Kasama niya ang kanyang matalik na kaibigan na itago na lang din natin sa pangalang Hector. At 3 babaeng kaklase nila noon. Sina Janice, Maricel at Perlita. Sila ang magkakagrupo sa isang proyekto nila sa Agham. Isang Sabado ng umaga, dumating si Hector sa bahay ni Lolo. Maaga pa nun, mga 7:00 ng umaga. Pero masigla na ang dalawa. Pupunta kasi sila sa bahay ng kaklase nilang si Janice at doon nila gagawin ang project nila. Ang bahay nila Janice noon ay nasa kabilang baryo pa daw. At ayon kay Hector, 1 oras nilang lalakarin yun. Minsan na raw kasi siyang nakapunta roon kasama ang kanyang ama. Nagsimula ang kanilang paglalakad ng masaya pa. Ang daan noon ay medyo paliko-liko pero patag naman. Puro taniman ng palay at niyog ang nasa paligid. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Lolo na tila humihiwalay na sila sa kabihasnan. Ang mga bahay ay dumaralang at ang daan ay nagiging isang makitig na landas na napapaligiran ng mga puno. Parang naliligaw na yata tayo tol ah. Anya kay Hector. Relax ka lang tol. Sigurado akong ito yung tamang daanan. Sagot ni Hector. Pero ramdam na ni Lolo ang pag-aalangan sa tinig nito. Dati kasing maraming puno ng bayabas dito ah. Ewan ko ba't wala na? Sagot naman ni Lolo. Nagtaka na si Lolo noon. Wala namang nagbago sa lugar na yon. Pero tila nag-iba ang itsura ng paligid na dinadaanan nila. Nang sumapit ang 3:00 ng hapon, napagtanto na ng dalawa na sila ay lubusang naligaw na. Wala na silang makitang kalsada. Wala nang mga palayan. Puro kagubatan na. Ang landas na tinatahak nila noon ay tuluyan ng napalitan ng makapal na puno. Natatabunan na sila ng mga sanga nito at nag-iisip na lang na umakyat sa isang maliit na burol para tingnan ng paligid. Pero ang nakita lang nila ay isang walang katapusang karagatan ng mga puno. Inabot na sila ng dilim. Napilitan silang humanap ng masisilungan at natagpuan nila ang maliit na kuweba sa may paanan ng isang bundok. Doon sila natulog, naghintay sa liwanag ng umaga at nagtiis sa gutom at takot. Kinabukasan Linggo na ng umaga yon. Nagpatuloy sila sa paglalakad at sa wakas may nakita silang pag-asa. 2 mga ngaso ang nakita nila. Isang matanda at kasama nito ang kanyang anak na lalaki na tila nasa edad 20 anyos din. Mabait ang mga ito at nagbigay ng konting pagkain pa sa kanila. Pasensya na kayong mga iho, yan lang ang dala namin eh. Naligaw ba kayo? Wika ng matanda. Oo ang sagot nila. Ang sabi pa nila ay papunta sana sila sa baryo ng San Isidro. Malayo na ang inyong narating mga iho. Nasa loob na kayo ng bulumbundukin ng Samar. Pero may alam akong daan mula dito. Lakarin ninyo ang diretsyong daan na ito. Makikita ninyo ang isang sangang daan. 2 ang daan na iyon. Huwag na huwag kayong dadaan sa kaliwang daan nun. Doon wala nang nakakabalik na buhay. Sa kanan kayo dumaan. Iyon ang daan pa San Isidro.
Nagpasalamat ang dalawa at mabilis na nagpatuloy sa paglalakad. Mga ilang oras pa ang nilakad nila hanggang sa makita nga nila ang sangandaan. Tama ang sinabi ng mga mangangaso. 200 doon. Ang daan na pakanan ay mas normal tignan. Makitid ito pero patag na patag ito na parang laging dinaraanan. Yung daang papuntang kaliwa naman ay medyo kakaiba daw. Mas maluwang ito kaysa dun sa kanan. Mas maaliwalas kumbaga. At may mga tumutubong bulaklak pa nga doon na wala sa kabilang daan na parang ang sarap daanan daw nun. Habang nag-aalangan sila kung sa kanan nga sila dadaan, may nagsalita mula sa likuran nila. Hindi kayo makakadaan dyan. Lumingon sila at may nakita silang isang binata sa di kalayuan. Mukhang kaedaran lang din nila ito. May dala-dala ito noong malaking bigkis ng panggatong na kahoy. At mukhang mabait naman daw ito. Nagtanong naman si Hector kung bakit hindi sila pwedeng dumaan doon. Nasira kasi yung tulay sa daan na yan. Kakabagsak lang noong 1 linggo dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan. Tapos gumuho ang lupa. Delikado kayo dyan. Hindi kayo makakatawid. Ako nga pala si Rigor. Nakatira ako sa baryo sa dulo ng kabilang daan. Sabi ng lalaki at itinuro niya ang kaliwang daan. Nagkatinginan ng dalawang magkaibigan. Paano nga naman sila makakatawid kung sira ang tulay? Sumama kayo sa akin. Doon muna kayo sa aming baryo. Magpahinga muna kayo. Tapos kumain. Bukas o makalawa, may mga tauhan kaming mag-aayos ng tulay. Pag natapos na yun, ihatid ko kayo. Wala na silang nagawa nun. Pagod, gutom at walang ideya kung gaano pakalayo ang lalakarin nila kapag lumiko sila sa kabilang daan. Sumunod na lang sila kay Rigor. Ang daan papasok sa baryo ni Rigor parang portal papunta sa ibang lugar daw nun. Ang hangin doon ay biglang naging malamig at presko. Ang mga bahay ay pawang mga kubo na gawa sa kugon at kawayan. Simple, malinis at payapa ang pamumuhay nila. May mga taniman sila ng kamote at gabi naman sa gilid. At may mga alagang hayop din sila. Pero napansin agad ni Lolo ang ilang kakaiba. Una, napakatahimik daw doon. Walang ingay ng mga residente sa lugar. Kahit man lang mga batang naglalaro sa labas, wala. Pangalawa, ang mga tao doon. Tila lahat sila ay magkakaedad lamang. Ang pinakabata ay nasa 20 hanggang sa 50 pataas na. Wala ding masyadong matatanda, Sir JD. Wala ring mga paslit. Pinatuloy sila ni Rigor sa kanilang bahay. Nakilala nila ang kanyang ama na tila kaedad lang din daw ni Rigor nun. Makisig ito at mukhang bata pa daw ito. 2 araw pa bago maayos ang tulay mga iho. Dito muna kayo ha. May bakante kaming kubo dyan sa likod. Doon muna kayo tumuloy. Sabi ng ama ni Rigor pagpasok nila ng bahay. Pagkakain, hinatid sila ni Rigor sa kubong tutuluyan nila. Maliit ito pero komportable namang tirhan. Nang gabing yon, habang natutulog sila, hindi maiwasan ni Lolo na pakinggan at pakiramdaman ng paligid. Tahimik naman pero pakiramdam niya parang may laging nakamasid sa kanila. Kinabukasan, Lunes ng umaga. Nagising na lang si Lolo na mag-isa sa kubo. Wala si Hector nun. Tanghali na nang makabalik si Hector nun. May kakaibang kinanga mga mata nito noon. Nga pala tol, nakilala ko si Belen. Isa siya sa mga nakatira dito. Bulong nito kay Lolo at abot hanggang tenga ang ngiti nito nun. Ang ganda-ganda niya tol. Para siyang diwata. Mula noon, naging mundo na ni Hector si Belen sa baryong iyon. Gabi-gabi, umaalis ito at madaling araw na kung bumalik. Tuwing uuwi ito, lagi nitong ikunikwento kay Lolo ang mga ginagawa nila kasama si Belen. Parang
Nabaliw na umano ito sa kagandahan ni Belen. At nakakapagtaka pa, si Belen lang umano ang nag-iisang dalaga sa baryo na iyon. Kinabukasan, naalala ni Lolo na 2 gabi na silang nananatili doon. Lunes at Martes, nag-aalala na siya, kaya kinausap niya noon si Hector tungkol dito. Umuwi na tayo, Hector. Nag-aalala na siguro yung mga magulang natin. Pero panay ang tanggi ni Hector. Sige na, isang araw lang naman pangako. May gaganapin daw kasi na salo-salo mamayang gabi. Sinama ako ni Belen dun. Nang gabing iyon, Martes ng gabi, hindi na natulog sa kubo si Hector. Nagpa siya si Lolo na umalis na mag-isa kinabukasan, pero ayaw niyang iwan ng kaibigan. Umaga ng Miyerkules, nagtungo si Lolo kay Rigor para ipaalam na aalis na sila at isasama niya si Hector. Tumawa noon si Rigor. Hindi pa ba niya sinasabi sa iyo, Lucio? Ikakasal na sila ni Belen mamayang gabi. May handaan mamaya. Makisaya ka na muna. Bukas ka na umalis pagkatapos ng kasalan. Wala na siyang choice nun. Pinilit siyang tumulong sa paghahanda nung araw na yon. Ang pinagawang trabaho kay Lolo noon ay magsiga umano at magpakulo ng maraming tubig sa malalaking kaldero noon. Habang nagpapaapoy si Lolo, nakakarinig siya ng mga nagkakantahan sa baryo. Lumingon siya at doon sa may silong ng isang malaking kubo, nakita niya si Hector. Nakaupo ito sa isang upuan. Nakasuot ng korona na gawa sa mga baging at dahon. May sulat din noon sa dibdib at noo si Hector na mga kakaibang simbolo at uling umano ang ginamit na pansulat dito. Sa tabi niya, nakangiting nakatingin sa kanya si Belen. Napakaganda nga nito, napasabi si Lolo nun. Pero nagtaka noon si Lolo kasi nakapalibot sa kanila ang mga taga-baryo. Nakaikot ang mga ito sa kanila at nasa gitna noon si Hector at Belen. Yun pala yung naririnig ni Lolo na nagkakantahan noon. Pero ang mga inaawit daw ng mga ito noon, Sir JD, ay salitang hindi niya maintindihan. May hawak din noon na mga tuyong dahon ng saging at niyog ang mga nakapalibot na tao sa kanila noon. Ang unang pumasok sa isip ni Lolo noon, tila ba parang nagdadasal ang mga ito at nagsasagawa ng isang ritual. At sa gitna ng lahat ng ito, si Hector ay napakasaya daw. Ni hindi man lang daw nagtataka sa kanyang paligid at parang si Belen lang ang tanging nakikita nito. Habang nakatanaw si Lolo sa pangyayaring iyon, ay bigla siyang tinapik ni Rigor sa likod nun na kanya namang ikinagulat. Tara na Lucio, kumuha pa tayo ng mga kahoy sa gubat. Kulang pa yung mga panggatong natin. Ano bang ginagawa mo dyan? Pumasok sila sa gubat ng Sir JD na nasa gilid lang ng baryo. Habang namumulot sila ng mga tuyong sanga ni Rigor, ay iisip ni Lolo nun ang mga kwentong narinig niya noong bata pa lamang siya tungkol sa mga aswang at sa mga lamang lupa na nang aakit ng mga tao at hindi na pinauuwi. Habang abala silang namumulot ng mga tuyong sanganon, bigla may narinig silang mga yabag. Lumabas mula sa mga puno nun ang 3 babae. Nakilala agad ni Lolo ang mga ito, sina Janice, Maricel at Perlita. Sir JD, si Janice po ang aking lola. Siyang naging asawa ni Lolo. Balik po tayo sa kwento. Lucio, Hector, kayo na ba yan? Nandito lang pala kayo. Ilang araw na namin kayong hinahanap. Sigaw ni Janice nang makita niya si Lolo. Pero bago pa man sumagot si Lolo, nakita niya ang pagbabago ng mukha ni Rigor noon. Ang dating maamo nitong mukha ay nagbago. Tinitignan daw siya nito ng masama noon. Alam ni Lolo na nasa panganib ang mga kaibigan niyang babae noon.
kailangan niyang protektahan ang mga ito. Miss, nagkakamali ho kayo. Hindi ko po kayo kilala. Ang pangalan ko po ay Lando. Taga rito po ako. Mabutit umalis na po kayo dito at napakadelikado po ng lugar na ito. Sir JD, kitang-kita raw sa mga mata ni Janice noong mga sandaling iyon ng pagkalito. Pero nauunawaan niya umano ang nangyayari. Nakatitig siya noon kay Lolo tapos kay Rigor naman at bumalik kay Lolo. Tiningnan siya noon ni Lolo sa mata at sumenyas ito kay Rigor. At doon ay naunawaan daw yun ni Janice. Kung ganun po pasensya na po. Kamukha niyo lang po kasi yung dalawang kaibigan naming nawawala. Sagot ni Janice na kunwari nahihiya pa nun. Umalis na agad sila nun. Dahan-dahan silang naglakad hanggang sa makalayo sila at doon bigla na lang silang tumakbo ng mabilis. Sa JD nang makaalis na sila Janice, nakaisip noon ng plano si Lolo. Alam niyang hindi siya maaaring magpakita ng alinlangan sa harap ni Rigor. Kunwari nagpatuloy siya sa pamumulot ng kahoy nun. Pero sa loob-loob niya, gusto na niyang ituloy ang kanyang binabalak. Habang nakatalikod si Rigor nun, nakakita po si Lolo ng isang malaking bato. Mabilis niya itong kinuha at buong lakas na ipinalo ito sa ulo ni Rigor. Bumagsak noon sa lupa si Rigor sa JD. Dumugo ang ulo nito, pero hindi pa ito tuluyan na wala ng malay. Sa halip, umungol ito. Hindi ungol na ginagawa ng tao, pero yung ungol na parabang galing sa isang hayop. Nagtatatakbo na noon si Lolo. Humahagibis ang kanyang mga paa sa kagubatan. Ngunit nang lingunin niya si Rigor noon, nakita niyang hinahabol siya nito. Pero ang mas lalong nagpakaba daw noon kay Lolo ay nang makita niya si Rigor na nakatuwad ang takbo nito na parang sa mga aso. Nagbago din daw ang kulay ng mata ni Rigor noon at gumagawa din ito ng ingay na tila isang asong umaalulong. Sa kabutihang palad, nasalubong ni Lolo noon ang grupo ni Janice at ang iba pa nitong mga kasama. Agad nila siyang pinakalma noon at hinatid pa palayo. Nang makarating po sila sa ligtas na bahagi ng kagubatan, doon lang nailabas si Lolo ang lahat ng kanyang nasaksihan sa napuntahan nilang baryo ni Hector. Nagpulong noon ang mga grupo. Nag-usap-usap po sila. Pero hindi sila maaaring bumalik sa baryo nang walang kalaban-laban. Nalaman nilang matagal nang may mga nawawala sa kanilang bayan. At ayon sa mga matatanda, Sir JD, may tinatawag daw sa baryo nila noon na baryo na puro aswang daw ang mga nakatira. Sigurado si Lolo na iyon daw ang kanilang napuntahan ni Hector. Kaya't nang gabing iyon, nagtungo sila kasama ang ilang mga kalalakihan mula sa kanilang bayan. May dala-dala silang sibat, itak at mga sulunon. Habang papalapit sila sa baryo nila ni Rigor, isa-isa umanong nagpatayan ng mga ilaw sa mga kabahayan ng baryo. At nang sila'y sumugod, nagimbal sila dahil wala daw katao-tao doon. Pero ang mga kubo ay naroon pa, pero inabando na ang mga ito. At ang mas masakit pa, Sir JD, hindi na nila nakita si Hector noong gabing iyon. Halos kumuho ang mundo ni Lolo noon. Pakiramdam niya masama ang nangyari sa matalik niyang kaibigan. Ilang araw nilang hinanap si Hector noon pero hindi na talaga nila ito natagpuan. Ang tanging alaalang bumabalik sa isip noon ni Lolo ay yung hinihinala niyang ritual na ginawa ng mga aswang. Hector, posibleng yun ang dahilan, Sir JD. Lumipas ang maraming taon, Sir JD, si Lolo ay nabuhay hanggang sa kanyang katandaan. Pero mahina na ang kanyang katawan ngayon. Tuwing naaalala niya si Hector, nalulungkot pa rin siya hanggang ngayon. At ayon kay Lola Janice na siya rin kasama niya sa pangyayaring ito, hinding-hindi nila malilimutan ang araw na yun.
Sa tuwing nagkukwentuhan kami mga pamilya, lagi nga niyang pinapaalala sa amin na huwag daw basta-basta magtitiwala sa mga taong hindi mo kilala. Ang buong angkan namin ay lumipat na po sa ibang probinsya ngayon. At hanggang ngayon naniniwala kami, hindi pa nawawala ang baryo ng mga aswang na yon. At marahil kung buhay pa rin daw sektor ngayon, paniguradong bahagi na siya ng kanilang lahi. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.